ng kanyang Twitter account. Kanina, voluntaryong nag-inhibit ang tatlong board member. All fears and doubts will be removed na. And from the objectivity issue, kasi dapat nakafocus talaga tayo sa case, hindi dun sa mga dumidinig sa kaso. Paliwanag ng MTRCB, talagang galing sa industriya ang lahat ng board members para naiintindihan ang takbo ng movie at television industry. Isang dating teacher, isang indie film director at isang abogado raw ang papalit sa mga nag-inhibit na board member. Ikinatuwa naman ng TV5 ang hakbang na ito ng MTRCB. Sa aming pakiwari, hindi gusto namin fair yung pagdinig sa issue na to. Kaya request namin na mag-inhibit sila. Magpapatuloy ang pagdinig sa kaso ng Willie Willie sa Martes sa ilalim ng bagong adjudication board ng MTRCB. Trish Roque, News 5. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin live mula sa newsroom ang aming pong presidente at CEO na si Attorney Ray Espinosa. Attorney Espinosa, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Arwin. Sir, una po sa lahat, nag-inhibit na po yung tatlong board member na pinoprotesta ng mga abogado ni Willie. Ano po ang significance nito sa ongoing investigation? Latest news galing sa MTRCB ay papalitan na sila ng mga So yun naman kinagagalak natin at talagang napakalaki ng respeto ko kay MTRCB Chairperson Grace Pon. Alright sir, ano po ba ang may tuturing na child abuse lalo na sa kaso ng mga bata na lumalabas sa telebisyon? Yung child abuse kasi, sabi nga ng mga abogado natin, medyo napaka-complicated niyan eh. Meron mga kaso yan na klarong-klaro, may mga kaso naman na hindi masyadong klaro at may kalabuan, no? So, yan talaga dapat pagtuunan naman pansin. Tingnan talaga yung isang insidente kung yun ay talagang maka-classify na child abuse. Pero ang gusto lang natin iliwanag, yung finding na child abuse, yan ay sa husgado yan eh, no? Hindi yan, wala yan sa jurisdiction ng MTRCB. Hindi dahil sa gusto namin i-delay yung kaso, gusto lang namin siguraduhin na itong masela na issue na nagkaroon ba ng child abuse sa pagsayaw ni Janjan, may criminal aspect kasi yan eh. And pag may criminal aspect, dapat ang husgado ang magdinig niyan. Alright sir, ano po ba ang sagot ngayon ng istasyon? Dahil meron pong isang John Silva na humihingi po ng ad boycott at may mga nagpo-pull out na raw na mga ads nila. At ang mabigat ay yung allusion po na pedophilia po, umano si Willie, at ang TV5. Well, yan ang isang gusto kong talakayin talaga, Erwin. No? Unang-una, alam mo yung ad boycott, of course, nasa sa desisyon na yan ng mga advertisers natin, no? Pero hindi naman nakakatulong yan dito sa issue na to. No? Ang tingin ko dito sa issue na to, issue to ng industriya eh. Naipakita naman natin sa MTRCB na kung yung sayaw ni Janjan ay nakikita nilang mahalay, meron din mga sayaw no, sa ibang istasyon, gamit din ng mga bata, lalaki at babae, na ganun din, mahalay din, no? Pero mukhang hindi napapansin. So, nakikiusap ako sa MTRCB na tingnan din yung mga sayaw sa ibang istasyon, lalo na pag-involve yung mga bata. Hindi natin sinasabi na hindi natin dapat pagtuunan ng pansin ito. For me, legitimate yung issue, valid yung issue. Pero, ang sinasabi ko lang, pwede natin pag-usapan ito ng mahinahon. Kaya lang hindi pwedeng bastusan. Katulad nitong ginagawa nitong Mr. John Silva na to, no? Nagpapakalat siya ngayon sa internet, sa email, tinatawag niya ang TV5 at si Willie Revillame na pedophile daw. At yan, pinapakita pa niya, meron siyang photo ng isang pedophile at bata nakakandong. Tapos sinasabi niya, what do these companies, Willie, Channel 5 and pedophiles have in common? They like boys doing macho dancing. Yan, Erwin, 100% ako sigurado, libelous yan. Kaya sinabi ko na sa Radyo 5 at sa Balitaang Tapat, magfa-file ako ng libel case against Mr. John Silva. Hindi tama yung ginagawang ganyan eh. Ito issue to, legitimate issue. Pag-usapan natin, willing ako makipag-usap kahit sa ang forum. No? Pero hindi dapat daanin sa ganyang paninira. Sir, ang John Silva po na ba ito ay totoong tao ito? Baka gawa-gawa lamang po ito. Paano po ito masasampahan ng kaso?
Hindi ko siya kilala, no? Pero ang sabi sa akin, ano daw to, culture critic daw. Ewan ko kung anong culture yung kinikriticize niya, no? Pero sinabihan ko na yung mga abogado natin maghanda ng kaso. Ako mismo ang pupunta sa piskalya at magsasampa ng kaso next week. Panghuling katanungan na lamang, Attorney Ray, akma po ba sa kasong ito na may masabi na may intrusion o panghihimasok ang pamahalaan sa freedom of speech na nakapaloob po sa konstitusyon natin? Well, ano yan, Erwin, ang tinatawag dyan, balancing of interest. No? May state interest naman talaga na tingnan na yung mga pinapalabas sa TV, no? Na dapat hindi rin yan yung mga obscene, mahalay. No? May right din yung state. No? Pero at the same time, dapat din balansahin yung interest, lalo na to television, art ito, no? Yung creative expression, hindi rin natin na pwedeng isuppress yan. No? So dapat maingat tayo magbalanse. Kung meron talagang pagkakamali, yun talaga dapat solusyonan. No? Pero hindi pwede yung natatakot ngayon yung network na gumamit ng mga bata sa kanilang talent show kasi hindi nila malaman kung ano talaga yung guideline. Kaya nga, ang pakiusap ko rin kay Mrs. Grace po, siguro it's about time na umupo yung MTRCB, KBP, yung mga TV networks, kahit na yung mga advertisers, no, para maglabas ng isang maayos na guideline para sa partisipasyon ng mga children, no, at mga minor de edad sa TV. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney Ray Espinosa, Pangulo po siya ng TV5. Samantala, sa puntong ito, makakausap naman natin live ang abogado ni Willie Revillame na si Attorney Leonard De Vera. Attorney De Vera, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Erwin. Sir, nag-inhibit na yung 3 board member. Ano po ang inaasahan ninyo ngayon sa pagpapatuloy ng investigasyon ngayong darating na Martes? Naasahan namin na bibigyan kami ng pagkakataon na mapresenta naman yung side ni Willie sapagkat dun sa demanda na inihain ng kanilang legal counsel sa MTRCB, si Willie ang pinupuntirya. Hindi masyado yung Channel 5, but it's Willie na talagang dinidiin nila. And yet, hindi nila iniimbita si Willie sa hearing, hindi nila sinasama